Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, meron tayong 3 tips para po sa mga nagsisimulang mga traders and investors, lalo na kung litong-lito ka pa talaga. Kaya naman para matutunan mo ito ay panoorin mo ng buo ang video na ito. Estudyante trader, it's going to be his first time to join us for our discussion here at our market. Pero bago tayo magsimula guys, kung bago pa lamang pala kayo sa aking YouTube channel and other social media accounts, ako nga po pala si Christian J. Asena, aka The Estudyante Trader. So gumagawa po tayo ng mga contents about sa finance, investments, trading, para nang sa gayon, informed and knowledgeable po yung mga kababayan nating Pilipino when it comes to their financial and investment decision making. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, i-hit mo na yung notification bell button para nang sa gayon lagi kang update. So, let's start. Now, itong 3 tips po na ito para sa ating mga nagsisimula pa lang dyan, no, na traders at mga investors sa mga financial markets, sa akin po mismo nanggaling ito from my own knowledge, learnings, and experiences. So, let's start. Number 1 po is learn the basics of financial markets. Okay, and asset classes. Meaning kasi kapag whether ikaw ay magta-trade or mag-i-invest, definitely, syempre, doon ka naman mag-i-invest sa mga financial instruments. At syempre, marami pong mga financial instruments ngayon ang digital na rin. Okay, katulad po ng mga cryptocurrencies, mga NFTs, ang dami na po kasing pwedeng paglagyan ng pera para ito ay lumago. Okay? Ang dami na pong pwedeng options na pwede nating pag-parkan, no, ng ating pera, paglagyan, 'di ba? Or pag-allocatean. So now, syempre, ang challenge doon is paano mo malalaman ano yung the best na investment. Ang sinasuggest ko po sa inyo, aralin niyo po munang maigi, okay, yung basics, yung purpose, and yung risk and return ng mga financial markets, financial instruments, and asset classes para po knowledgeable kayo. Hindi po porket maraming kumikita sa cryptocurrency, sa crypto na din po tayo kaagad. Hindi porket yung mga tito-tita natin, no? Mga nasa forex, tayo, parang, di ba, forex na din tayo kaagad. So, wag po tayong ganon. Kailangan, ang sinasuggest ko po muna ay pag-aralan po muna, wag po muna talaga actual mag-trade. Alamin mo muna, ano ba yung stock market? Ano ba yung mga ins and outs ng stock market? Paano ba kumikita? Paano ba tumataas at bumababa ang presyo ng mga stocks, di ba? So, ganun muna, okay, yung gawin ninyo kung kayo po ay nag-i-start. Okay? Learn the basics of financial markets. Number 2 po is learn the basics of technical and fundamental analysis. Okay? Kasi pag naaral nyo na po yung market, syempre, yung nature ng market, yung purpose, bakit ba may mga financial markets. Number 2, syempre, aaralin mo kung paano naman siya i-analyze, no? Using the security analysis, methods, di ba, na technical analysis, okay? Unawain mong maigi muna yung bakit ba gumagalaw yung chart, no? Syempre, it's really because of the buying side and the selling side, the supply side and the demand side, no? So, kaya ibig sabihin, gumagalaw ang presyo dahil merong nagte-take over sa isa. So, yun po ang example ng technical analysis or yung pag-a-analyze ng chart, tinitignan mo yung mga candlesticks, tinitignan mo yung direction or trend ng market. Ang fundamental analysis naman po, ito ay pagre-research, no, sa isang particular na company or asset class upang tayo ay magkaroon ng fundamental knowledge, no, doon po sa binibili nating asset classes na kung saan ito ay pwedeng makaapekto doon sa paggalaw ng presyo niya. Okay? So, katulad po ng mga news, yung mga hype, okay, mga financial disclosures ng mga companies sa stock market. So, yan po ay kasama sa fundamental analysis. Halimbawa naman po sa crypto, yung pagbabasa po ng mga white paper nila, okay, yung mga project ng tokens, yun po ang example ng fundamental analysis. Kumbaga, sinasabi ko lang po ito para maging knowledgeable and aware po kayo bago kayo mismo talaga mag-trade. Okay? And lastly, number 3, learn how to allocate properly. Okay? Learn how to diversify. Okay? Kasi po minsan, eto, for beginner, tama naman yun, isang market muna, no, one at a time. Pero pagka ikaw, medyo natututo ka na, medyo gumagaling ka na, lumalaki na yung kapital mo, syempre, unti-unti mong aralin din, no?
ano yung mga magandang paglagyan ngayon. Katulad po ngayon, for example, ang mga tumataas ngayon, example lang hindi ko nire-recommend, pero example lang, tumataas po kasalukuyan yung Bitcoin. Tumataas po kasalukuyan yung XAUSD, yung gold, because they serve as safe haven assets sa global, sentiment. Okay? Kasi nga po ang daming mga uncertainties, 'di ba, na nangyayari, meaning nagiging safe haven assets sila sa mga tao upang dun maglagay ng pera. Kaya yun po ang nagkakaroon ng demand, yun po ang tumataas ng mga asset classes sa ngayon. Kaya yun po yung gusto kong pag-aralan nyo din po, okay, na wag lang tayo magstay sa isang market, wag lang tayo magstay sa isang investment, kailangan meron kang options, okay? Para as a trader, as an investor, you have, the free will and the chance also na ma-discover at makatry naman din ng ibang market. Okay? So, kaya yun for beginners, alam ko, hindi siya ganun kadaling gawin. It is easier said than done. Pero, sana, nakatulong po itong mga sinabi ko para nang sa gayon, syempre, magkaroon po kayo ng new perspective sa trading na hindi lang pala yan puro pagbabasa ng chart ang trading, di ba? Kasi yun ang unang papasok sa isip mo. Pag sinabing trading, nako, puro charting po yan. Pero, it's more than that. Ang charting, party po yan ng trading. Pero it's more than that. Meaning, marami ka pa pala ditong kailangang masterin. Okay? At yan po yung mga ituturo ko pa sa ating mga next videos na i-upload patungkol po sa basics ng pagte-trade at ng pag-i-invest. So kaya naman guys, kung nakatulong itong video na ito, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and subscribe, especially kung ikaw ay baguhan pa lang na trader or investor o kahit hindi ka na baguhan, marami ka pa ring matututunan dito. Okay? O kaya paano ba yan? Once again, I am the Estudyante Trader. So gagawa pa tayo ng mga contents about sa finance, investments, trading, na para nang sa gayon makatulong po sa mga kababayan nating Pilipino na nag-aasam na matuto, na nag-aasam na umunlad ang kanilang buhay. So yun lamang po, and see you on my next vlog. God bless you all guys.